Last week, nagkaroon tayo ng bakasyon at alam natin nagkaroon ng pilgrimage yung mga tao sa bansang ito, maging yung katulad nila ng relihiyon. Pero magandang maintindihan natin, ano ba yung ginawa nila last time? So yun po yung tinatawag na Hajj pilgrimage. Ano ba yung Hajj pilgrimage? Kinuha ko po itong information na ito sa mismong BBC. During the first stage of Hajj, Muslims walk around the Kaaba in an anti-clockwise direction 7 times. Counter-clockwise. Lagi sila napabaliktad no? Anyway, ganun din, 7 times. Umiikot po sila dun. Hindi pa ganyan, pabalik po sila. Pabalik. 7 times po. Remember Jericho? Nang pabagsakin ng Panginoon yung Jericho. Muslims walk around the Kaaba in an anti-clockwise direction 7 times. And after that, the next ritual requires Muslims naman to run between 2 hills. Tatakbo naman sila between 2 hills. Ang tawag ay Safa and Marwa. Again, 7 times. 7 times silang tatakbo doon. Why? Because Muslims believe that the Prophet, Abraham's wife, Hagar, did this when she was in search of water for her infant son Ishmael. Yes. Iba po ang version ng ng relihiyong ito pagdating doon sa panahon na yon. For them, ang tunay na anak, si Ishmael. Ang tunay na asawa, si Hagar. Kaya nga po nababanggit ko sa inyo, kwentong maraklara lang yan eh. Nag-aagawan ng inheritance. Nag-aagawan ng sino yung tatay. For them, for this country, sa mga klase ng relihiyong meron, katulad ng bansang ito, baliktad po ang paniniwala nila. So number 1, hindi si Isaac. Si Ismael ang tunay na anak. Hindi si Sarah. For them, si Hagar po. Ang tunay na asawa ni Abraham. Doon pa lamang makikita natin black and white. Walang kaugnayan totally ang relihiyon ng bansang ito sa relihiyon, sa belief na meron tayo. Kaya ako po hindi ko sila tinatawag na brothers. I know some of you naririnig ko, you're calling them brothers and sisters, but me I don't. Kasi hindi naman. Siguro co-human. Co-human being, yes. Pero as in, in a higher level of being brother and sister, I really don't call them that. Kasi totally not. They are from the different stock, let's say. So Ishmael is believed to have stuck his foot. Ito yung kwento dun sa tubig. Ishmael is believed to have struck his foot on the ground, and this produced a spring of water known as Zamzam. It is common for those on the pilgrimage to take water from Zamzam with them when they go back home. Kaya makikita ninyo, meron sila ng mga ganong kulay puti na lalagyanan ng tubig. Yun ang pinaka-holy water nila. So yes, uso po ang holy water, hindi lamang sa Catholicism, maging sa Islam po. I'm telling you, marami pong pagkakaparehong Islam at ang Catholic Church. Marami po yan. Saka na lamang po natin iisa-isahin. Kasama na ito. Meron silang special water, holy water, ganun din po. Yung kilalakihan nating mga relihiyon. So yun po yung kwento ng Zamzam. Zamzam water. Ano naman yung Eid al-Adha? Ito yung paborito natin na tayo ay naging bakasyon. Itong Eid al-Adha marks the God of Islam asking the Prophet Abraham daw in a dream to sacrifice his son Ishmael as an act of obedience to the God of Islam. Not Yahweh, not El Shaddai, not Jehovah, but the God of this religion. As an act of obedience to the God of Islam. Ishmael naman daw agreed to it. But as Abraham was about to kill his son, which is Ishmael, the God of Islam stopped him and gave him a lamb to sacrifice instead, rewarding them for their faith and willingness to follow the request. Nakita ninyo, bagin doon sa version na yon ng pag-aalay, ibang-iba. Kaya po kung meron kayong something na kinahuhumalingan sa relihiyon nila, itigil po ninyo mga kapatid. They started wrong from the dark side until now they are there. And they are going there until the end of time. I'm not saying na maging violente tayo sa kanila dahil never ang Kristiyano naging violente. Sila lang ang violente towards anyone na hindi nila katulad, right? Lahat ng relihiyon, kaaway nila. Wala silang mapuntahan na kapag pinuntahan ng lugar, merong peace. Laging merong gulo. Pumunta kayo ng Europe, nagkakagulo because of them. Pumunta kayo ng US, nagkakagulo because of them. Pumunta kayo dito mismo sa region na ito, sino nang gugulo? Sila rin naman.
Ano sinabi ng Panginoon ni Yahweh about these people? Sa yung lipi ni Ismael, they are like wild donkeys. Hindi lamang nila inaaway, hindi nila katulad, kalahi, pati sila mismo nagpapatayan. So no wonder ganyan po ang mundo ngayon. Especially maraming so-called Christian countries kasi masyadong lenient dito sa mga ito. They are so lenient. Ano nangyari sa mundo? Nagkakagulo ngayon. Because of them. Tignan nyo ang mga balita. Why there are wars and rumors of wars? Because of these people. Why? Simulat sa pool naman kasi palinghado na sila. Yung yaman, yung inheritance ni Isaac, inaagaw nilang pilit yon. Kita po na yung Jerusalem. Sino nandun ngayon? Kaninong mosque ang nakatayo ngayon sa Jerusalem na dating kilalalagyan ng temple ng mga Hudyo? Yung kanila, right? Nakita niyo yung pilit lang pag-aagaw ng mga pag-aari na may nagmamay-ari? Alam niyo po ba ng Spain, for almost 500 years, naging Islamic country yan. Bago unti-unti, naagaw pabalik ng mga Christians by that time. At tumigil na lang sila dun sa area sa Morocco, yung Casablanca na tinatawag. But for 500 years po, Islamic nation po yung Spain. But the Crusaders, the Christian Crusaders, ginamit ng Panginoon to push them back to Africa and to this area only. At ngayon po, itinutuloy ng mga yan, yung conquest nila ng Europe, at nangyayari na ngayon. Tingnan nyo ang Europe ngayon. Sangkaterba yung katulad nila. At nagkakagulo ngayon sa Europe, maging sa Amerika. I'm not saying this dahil meron akong hatred sa kanila. Pero meron akong hatred sa kanilang dinodiyos. Because their God is not our God. Hindi po totoo yun. Alam ko, yung kasinungalingang lagi lang sinasabi sa atin, why don't you embrace, my God? They are the same, with different name. Malaking kasinungalingan po yun, hindi po yun totoo. Ang testing ganito, kung talagang pareho tayo ng Diyos, then the Lord Jesus Christ is your Savior, right? But they don't believe that. So, hindi po yun totoo. Malaking kasinungalingan po yan. Kahit napakabait, ibibigyan ka ng salary increase, hindi ka tatanggalin sa trabaho, mag-embrace ka lang sa relihiyon niya. Don't do it. Do not sell your soul to Satan. Wag niyo ibenta, wag nating ibebenta yung kaluluwa natin kay Satanas. Saan pa ba naman nanggaling ang ibang relihiyon? There's only one religion that came from God Himself. At yun yung belief na nagmula kay Eva at kay Adan. Sino ba kausap na sa Hardin na Eden? Si Yahweh, si Elohim. That is the only one true God. And the other else, they are from Satan himself. And we will talk about that later sa mga susunod na mga panahon. Kung paano how Satan created many religions minus Christianity and Judaism on this planet. So yun po. Tapos ano po ba ginagawa nila kapag Hajj? Di ba? Di ba diyan nakita natin, sinacrifice nila si Ismael imbis na si Isaac, right? Ano raw yung merong tupa. Kaya nga po kapag panahon ng Hajj, di ba, mabenta yung mga tupa? Kasi yun ang inaalay nila. Inaalay nila yun. Kaya nga po ng mga nakaraan, di ba namimigay sila ng mga tupa, mga laman ng tupa? No? Yung mga mahihirap po, binibigyan ng hari ng tupa itself para meron silang maialay. Yung dugo ng tupa maialay nila sa Diyos nila. Yes, I know, some of us nakaranas, nakatanggap ng mga alay na yon ng libre. Noong nakaraan nga, nag-enjoy nga kayo, di ba? Yung mga nagstay dito sa bahay. Mga alay nila yon sa Diyos nila. But it doesn't matter. You know why? Because hindi naman totoo yung Diyos na sinasambala. That God, their God, doesn't exist. Pangalan lang yan. Ano sinabi nung nakaraang mensahe ng Panginoon? Yung mga Diyos-Diyosan na yan who never exist, at yung iba pa nga demonyo pa ang nasa likod, hindi sila nakakagawa ng mabuti, hindi rin sila makakagawa ng masama. Why? They are nothing. It's only a name na nilapatan ng mga do's and don'ts ng religion. That is their religion, not ours. Tayo po, tunay, yung buhay na Diyos, yung nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat, yun po ang Diyos natin. The one and only true God. Okay? So yun po, nag-aalay sila. Kaya yearly, di ba? Yearly nangyayari yan. We know this. Ang tagal na natin dito sa bansang ito. Nangyayari yan every year. Di ba? Para na rin sila yung mga Hudyo ng araw. Kasi ganyan yung mga Hudyo eh. Because of this thing also. Pero hindi si Ismael, kundi si Isaac.
Nagkaroon na rin sila from then on, pag-aalay ng mga hayop to appease God. Mamaya po, medyo malalaman pa natin yan. So, nasa kautusan din naman ni Yahweh, through Abraham, the real Abraham, through the real son, and that is Isaac, yung pag-aalay. Pero, hindi ba, alam na natin ang kwento, hindi natuloy yung kay Isaac, kasi nag-provide ang Lord. Kaya mula nung tinawag siyang Jehovah Jireh, the God who provides. Kung magiging mas specific pa po tayo, magiging contextual tayo sa Jehovah Jireh, kung titignan natin kwento, it is God who provides what? The perfect sacrifice. Yun po yung mismong meaning ng Jehovah Jireh. Hindi po yung Jehovah Jireh, the God who provides my food. Jehovah Jireh, the God who provides my mobile phones. Jehovah Jireh who provides all my bling, lahat ng alas ko sa katawan. Ang tao kasi pag sinabing Jehovah Jireh, yung mga nahihit-hit niya sa Diyos. Mga material things. Of course, God can do that. Ginagawa naman ng Lord yan. Sabi nga ni Pablo sa chapter 4 ng Philippians, and my God shall supply all of your needs. Hindi nga all of your wants, di ba? And my God will supply all of your blings. Hindi naman yun ang binibigay ng Lord eh. Yung needs po ang binibigay ng Diyos. Opo. Gusto ko lang linawin yun para each time na kinokot ninyo, alam ninyo yung konteksto. Yung needs, my God shall supply all of your needs. At eksakto ang Diyos lang po nakakalam, ano ba talaga ang kailangan ng tao? Even as ourselves, ano ba tayong need natin? Pag sumasahod nga, pag parating ang sahod, nag-iisip na tayo ng bibilin eh. Pag nagkaroon ng bonus, hawak mo yung pera sa kamay mo, saan ko kaya gagastusin to? Itong provision ng Lord. Mahari nakakaranas tayo ng ganyan. Iba siyempre sa utang mapupunta yun. Pambayad ng utang. And that's very good kung yung binayad mo, hindi rin utang. Diba? Kasi hindi magandang attitude, behavior yung pinambabayad mo sa utang, utang din. Nasa Biblia rin po yun. Hindi masosolve ng isang problema. Ang isang problema, lalong lumalaki yun, nako-compound. So iwasan po natin yung ganong klase ng scheme. Nabanggit ko rin pa yung nakaraan, diba? Bakit dala-dalawa yung credit card? Isa kasi pambayad dun sa isang credit card. So may utang ka ngayon dun sa pinambayad mo sa kabila. It's a vicious cycle na hindi gawain ng isang adult o isang taong nasa sapat ng kaisipan. Hindi gawain ng mga matured person po yung ganun. Hindi na. Especially pag may mga pamilya na tayo, hindi na dapat ganun. Pambata lang yun. O dapat ka kahit bata hindi ginawa yung mga ganyang klase ng mga bagay. So it's always with the blood. With the blood. So pag-usapan po natin ngayon, hindi yung ginawa ng fake Abraham through the fake Ishmael. Pag-uusapan po natin specifically, which is the title of our message today, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Remember, matagal na po nating nabanggit through other messages na the Old Testament is just the foreshadow of the New Testament. Ang New Testament po ang kaganapan ng Old Testament. Mahalaga ang Old Testament. Why? Kasi po lahat ng symbolisms nandun that pertains to the Lord Jesus Christ. Abraham, he's like a symbolic Jesus Christ. Si Isaac, he was a symbolic Jesus Christ. Si Moses, he was a symbolic Jesus Christ. Lahat po ng mga nasa Old Testament is just a foreshadow. Anino lamang ng New Testament. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Siya nagbigay ng 10 Commandments, at sabi ng Panginoon, nagampanan ko ng lahat ang nasa commandments. Hindi lamang nga pala 10 Commandments. Kung babasahin po na yung Deuteronomy, babasahin yung Leviticus, ang dami-dami pang mga law na ibinigay ang Diyos. Pero yung 10 yung kasi yung mga pinaka-basic. Na kapag nasunod natin, wow, by that time sa Old Testament, talagang, malinis ang budhi. Masasabing righteous ang isang tao. But again, all of those things just a foreshadow doon sa buhay mismo na ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y magkatawang tao. Pag-usapan po natin yung unang pagdanak ng dugo. Makikita po natin sa Genesis chapter 3, 17 hanggang 21. Verse 17. Nagkasala na yung dalawa. Ang titigas kasing ulo, ang tingin nila mas matalino pa sila sa Diyos, mas alam nila yung mas mabuti para sa kanila, which is like us again today. Kapag wala po ang Diyos, kanya-kanya tayo. Pag wala yung Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 7, kanya-kanya po tayo doon. Kaya nga sinabi sa Proverbs, do not just trust on ourselves. We must trust God, acknowledge Him.
and He will direct our path. Kasi hindi naman lagi nangyayari yun, di ba? Laging tayo rin naman na nasusunod eh. Kristiyano man o hindi. Yung dalawang ito ngayon, ang feeling nila, because dahil na nakarinig sila ng ibang boses, second opinion from Lucifer, from Satan, from the snake, nagkasala sila ngayon. Ang una pong kasalanan by that time, disobedience. Sinabi na nga ng Panginoon, huwag kakainin yung prutas na yun. Kinain nila. Why? Because of Eve. Why? Because of Lucifer, of Satan in the form of a snake or a serpent, to be more accurate, as a form of a serpent by that time. Second opinion. When it comes to the scripture, wala pong second opinion. This is it. Yung reseta ng Diyos, yun na yun, that is perfect. Pero maraming tao, bukod sa Biblia, may mga second, third, fourth, fifth opinion pang kinukuha sa ibang relihiyon. Ulitin ko po, dapat hindi na tayo nagko-quote kay Gandhi. Gandhi is not a Christian. Hindu po siya, Hindu. Alam po natin sinasamba ng mga Hindu, Hindu God, mga Diyos-Diyosan. Sila Kali yung maraming kamay. So, sumasamba sa elepante, nakipag-asawa sa unggoy, sa aso. Sinasamba yung mga baka. Tapos tayo magkukot pa kay Gandhi. Kalimutan na natin lahat ng mga quotations na yan from unbelievers. We have the scripture and this is more than enough. Isang prescription lang in life ang kailangan natin. And that is written in the Bible alone. Kung hindi na nga tayo makapagbasa ng Biblia, magbabasa ka pa ng iba, lalong nawalan ka ng time. Sa tunay na salita ng Diyos, sa tunay na mga salita, nagbula sa tunay na Diyos. Forget all of those things. Go back to the Bible. You're a Christian, isa lang ang prescription na pinagkukuhanan natin. Diyos lang, isa lang yung doktor na pinupunta natin, and that is God alone. Yahweh, El Shaddai, Elohim, and of course, sa New Testament, in Diyos na katawang tao, we call Him the Lord Jesus Christ. Emmanuel, God is with us. So ayan ngayon, nang sila ay pinaparusahan ng Panginoon, tapos na si Eva, tapos Satanas, pumunta tayo kay Adan. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng iyong kanin ang pinagbawal kong bunga, dahil dito sinusumpa ko ang lupa. Dito po nagsimula tayo, kailangan mabali ang leeg, magpawis ng todo para makapaghanap buhay, para may makain. Dahil dito sinusumpa ko ang lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Verse 18, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. 19, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Ito yung paborito na ito lang laging kinokot. Pero bago po itong paborito natin na ito, yung kanina, dapat binabasa rin yon. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Yun po lagi sinasabi dust to dust, di ba? Ashes to ashes. Yun lang, hindi mo lang inaalam, teka, bakit nga pala tayo pinagsabihan ng Diyos ng ganun? Because of the sin that man committed. Sumpa po yun. Supposedly, hindi tayo magiging dust to dust. Hindi tayo magiging ashes to ashes. Dapat nung likhain si Adan, forever siyang mabubuhay. Dapat po si Adam, from dust to eternity, from ash, wala nang ashes, hanggang dust lang. Kasi doon naman talaga kinuha ang tao, right? Sa lupa, hiningihan, hinabi ng Panginoon, hinulma niya, hiningihan niya. Supposedly, wala itong dust to dust, ashes to ashes. Pero bunga po ito ng sumpa. Dahil sa hindi pakikinig, dahil sa disobedience ng tao, headed by Adam himself. At mula noon, of course, mahabang kwento na yan, maaring ayan na sila. So verse 20, Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa. Ang ibig sabihin daw ng Eva, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. The mother of all people or human beings. Hindi po bakulaw. Hindi po tayo nanggaling sa single cell. Hindi tayo nanggaling sa amoeba. Kasi yan ay tinuturo ng science, di ba? Yung mga Darwinians. At yung science po, naniniwala dyan. Kung sino pa yung mga tapos ng 10 years nag-aral, nag-PhD, double PhD, tapos at the end, bakulaw sila. Nakita nyo nakakatawa? Right? Mga scientists, ang mahal ng ginastos mo para mapag-aral sila, mga doktor. Tapos in the end, pag-uwi sa bahay, oh mami, daddy, ako'y nakagraduate na. Honor with honor.
Alam niyo po ba na nanggaling tayo sa matching? Nakita niyo yung ginawa nila? And that is Satan, of course. Satan gave that idea to Darwin. So if Charles Darwin died without accepting the Lord Jesus Christ, there is special place in hell for him. Payag ba kayo nanggaling kayo sa unggoy? Sa bakulaw? Sa chongo? Sa matching? Ang daming pangalan para sa kanila, di ba? At doon daw tayo nanggaling. Hindi tayo naniniwala, syempre. Kung talagang ipipilit nilang nanggaling sa bakulaw, then chongo na sila, sige na. Ako pa wala akong problema dyan. Pag merong ipinipilit na nagmula roon tao sa unggoy, sabi ko sa okay, sige na, galing ka na sa unggoy. Ako hindi. Bahala na sila, problema na nila yun. Okay? Problema na nila yun. Ibinababa lang sarili nila bilang animal. Kasi tayo raw yung highest form of animal daw, according sa mga magagaling na yan. Okay, fine. Animal ka na. Wala akong problema doon. Chongo ka na. Unggoy ka na. Matching yung lolo mo. Wala akong problema doon. So be it. But me, I'm not. I came from Adam and Eve and ultimately I came from God. Nilikha sa wangis ng Diyos. Well, bahala ka na sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi pa ako nakikipagtalo doon. Hinahayaan ko na sila. No? And hopefully, ma-realize nila, nga naman, ba't ako pumayag na galing ako sa matching? No? Bakit ako nang galing doon? Bahala na sila sa mga yan. So ano nangyari? Nung magkasali sila, alam na natin kwento, di ba? Hiyang-hiya sila ngayon sa Diyos. Na yung father, na dating kasama lang naglalakad sa hardin, habang hawak kami na ganyan, nag-uusap-usap sila, Father, gusto ko po sana ang itawag dito, katuray, ganyan. Kasi si Adan ang nagpangalan ng lahat eh. Yun ang trabaho niya. Diba? Yung chongo. Chongo ang tawag dito. Tapos yung, ano ba magandang pangalan dito? Katuray. Katuray ang tawag dito. Si Adan po yun. Ganun sila kasweet ng Diyos. Lahat ng, kasi under nga ng dominion ng human being, but by that time, Adam and Eve, yung buong creation. So they named these things here. Diba? Kaso nga, ano nangyari? Ayan, because of disobedience. Nakinig si Eva kay serpent. Diba? Si Adan naman, nakinig naman kay Eva, for some reason na hindi maintindihan. Ipinasa niyo yung kanyang authority sa babae. Ang head, lalaki, according sa Genesis, sa pagkakalikha ng Diyos. Ang babae po nanggaling sa lalaki. Biblia po nagsabi nun. Yes. Yes, solved na po yun, solved na. Nanggaling sa tadyang ni Adan ang mga babae. At yung mga anak nanggaling sa kanilang dalawa, and so on and so forth. And yes, of course, wala silang pusod pareho. Wala. Ang unang nagkaroon ng pusod, syempre yung baby nagmula sa loob ni Eva. So tapos na rin po yung issue na yun, ha? Pag meron ng tanong, meron bang pusod si Adan sa si Eva? Of course, wala. Hindi naman sila nanggaling sa womb, eh. Huwag na imaginein kasi mapaka-awkward kasi hindi tayo sanay ng walang pusod, right? Pero lahat na nanggaling kay Eva, may pusod na lahat. So yun po, malinaw na po yun. Itlog sa manok, I think settled na rin yun, di ba? Kung ano nauna. Hindi maunang itlog, of course. Manok muna. Kasi sabi ng Panginoon, let there be birds. Hindi sinabing, let there be bird eggs. Wala naman sinabing ganun sa Biblia, di ba? At nagkaroon nga ng maraming ibong nasa loob ng shell. Hindi. Nalikhain ng Panginoon, ang mga animals, ang tao, ready na to produce. Ang mga puno, pag hinati mo, sabi ng Panginoon, let there be a tree. Pag hinati mo yung puno, marami ng rings sa loob. Ready to bear fruit, to multiply. Ganun po tayo nilikha ng Panginoon. Ready to multiply. Nasa matured age to procreate and to multiply. So, ibon muna, manok muna, bago itlog. So, okay na rin po yan, ha? Kasi mayroong magtatanong yun sa inyo, yung ganyan ka-trivial na mga tanong, pero kinakailangan pa rin sagutin. Dahil nahiya yung dalawa, anong ginawa nila? Di ba kumuha sila ng mga dahon, fig, mga dahon ng fig, yun ang pinantapal sa katawan nila. Kaya nang makita sila ng Panginoon, bakit ka nahihiya? Kasi po, kami hubad. And we know what symbolizes that nawala na ang innocence of man after that. No more innocence at all. Dati, ganun lang sila eh. Nasa birthday dress lang sila or attire. Pero after sin, biglang nakita nila ang lahat.
Nagkaroon sila ng malisya and all of those things. Kaya nagtakip sila pansamantala ng dahon ng fig. And of course, that will not last. Kaya anong ginawa ng Panginoon? For the first time in history, after the very, very near creation, God has to kill an animal. Ang mag-asawa ay iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ito po yung naikwento ko ng mga nakaraan. Imagine God. After niyang lumikha, meron lagi siya sinasabi, it's good. Okay, nilikha ito, oh, it's good. Nalikha mga tao, it's very good. Ang saya-saya ng Diyos sa life na kanyang kinreate. Tapos one day, because of these two, because of Adam, kinakailangan niyang pumatay sa isa sa kanyang mga nilikha. The first time in history of the universe, in the history of creation, kinakailangan pumatay mismo ng Diyos. How sad is that? Yun na nga lang nag-aalaga ng baboy, di ba? Ang cute kasi pag maliit pa yun eh. Ang cute ng baboy eh. Right? Pero one day, medyo natatakot ka na kasi alam mo, isang araw, isisigang na yun. Kaya nga iba, hindi sila makapanood ng mga alaga nilang pinapatay eh. Kahit manok nga, iba nakakaawa naman itong manok na ito. Kaya kaso kailangan patayin eh. Di ba ang tao nakakaramdam ng ganun, naawa sa manok, naawa sa baboy. Right? Pero pag luto na, syempre, ibang usapan na yun. Pero pag yung buhay pa lang, papatayin pa lang siya, di ba iba yung pakiramdam? Mamatayan ka nga lang ng pet na aso, eh, grabe na lang ang lungkot ng maraming tao, right? Ito, we are not talking about man. And we are talking about wild animals. We are talking about God. Killing a very, very innocent animal. Para lang takpan ang karumihan nitong mag-asawang ito. Remember what God did for us. He has to kill in order for us to live. And by that time, this is symbolic, of course, ng mga mangyayari sa New Testament. God has to die to kill someone for all of us. Huwag natin kalilimutan yun. Alam naman natin yung mga pelikulang pinapanood natin, di ba? Na kinakailangan niyang pumatay para lamang sa kanyang kaibigan. Ang daming ganyang kwento, di ba? Iniwan niya ang kanyang trabaho para lamang sa kanyang kaibigan. At alam natin kung gaano ka-dramatic yung mga tagpong yun. Hindi na siya nagpakita uli doon sa tao yun kasi alam niya, alang-alang sa kanyang pamilya, hindi niya na ginawa. We know that kind of stories, that kind of dramas. And this is not just a drama. It echoes throughout eternity. Yung ginawa ng Panginoon, nung pumatay siya ng hayop for the first time, para meron lamang may pantakip sa kasalanan natin, it echoes throughout eternity. It echoes throughout, hindi lamang sa spiritual, kundi sa physical universe. Kaya hanggang ngayon, pinag-uusapan pa po natin siya. Do not forget that. He has to kill para lang sa'yo. Okay? So, yun ang unang pagdanak ng dugo. Ano naman yung susunod na eksena? Ito na, nagkasala yung dalawa, nagkaanak na sila, right? Dugo ng hustisya. Genesis 4, 9 and 10. Ito na nangyari, napatay na ni Cain si Abel. So, tinanong ni Yahweh si Cain. Testing lang to ha, hindi po yung tipong hindi talaga alam ng Diyos. God is all-knowing. But ang Diyos po kung makipag-usap sa atin, para sa, yung ginagawa niyang, para rin siyang tao kung makipag-usap. Anyway, hindi naman common nagtanong tayo, hindi natin alam, di ba? Minsan pag nagtanong tayo, tinetest lang natin yung tao kung alam niya eh. Right? So yun po ang premise. So, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot naman yung magaling na to. Hindi ko alam, bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Mga suwail na klase ng pagsagot. Napaka-suwail. O asan na yung brothers and sisters? Ba't hindi na nakakadalo for 1 month na? Bakit? Alam ko ba buhay niya? Wala akong load. For some reason, pagdating sa gawain, laging walang load. Laging hindi naka-charge ang cellphone. Ako napapansin ko yun eh. Bakit ganun? Of all days sa buong Sandinggo, yung Friday, yung Thursday and Friday, dapat doon ka nag-iingat ang dapat may load. Laging naka-charge ang cellphone mo. Kasi napakahalaga nung araw na susunod. Pero nangyayari, hindi eh. So, idagdag po natin sa responsibilities natin doon. Dapat pag Friday, lagi tayong makakakontakt ng iba at makokontakt din tayo anytime na kinakailangan. Hindi lamang for matter of life and death. Kasi minsan hindi natin alam yung isang kapatid na sa mundo, nasiraan pala sa daan, as in wala talaga, desert. Walang tutulong. Ang pag-asa niya, yun lamang mga nandito. Yung mga tinatawagan niya, lahat
walang load. Friday na Friday, walang load. Friday na Friday, hindi naka-charge ang mga cellphones. Isipin po natin come on, mga adult na tayo dito eh. Right? Yung sense of responsibility. Hanggang dun sa mga ganong klase ng detalye, dapat we are aware. Kaya kinakailangan mo sabihin, para maging aware tayo, after this, we must be aware with ourselves. Be aware. Malalaki man o mga maliliit na detalye, basta't patungkol sa Diyos, we must be aware. Kasama po yung mga nabanggit ko at marami pang iba. So hindi ko alam, bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? At ito ang sabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humingi ng katarungan. Imagine niyo yung mga manok, yung mga baboy, may kaluluwa rin katulad natin. Imagine yung sangkaterbang dugo na humihingi ng katarungan. Butin lang wala silang kaluluwa. Pag meron pong nagtanong, kung meron bang kaluluwa mga animals, pati mga surot, wala po silang kaluluwa. Kung titignan po ninyo again sa Genesis, sino lang ba yung kinuha ng Diyos sa lupa, hinulma niya at hiningahan niya ng buhay? Sino? Si Adan lang. So tao lang po ang merong kaluluwa. Kaya wag kayong mag-aalala kung yung mga aso ninyo namatay na baliw or what, pag namatayan, they are totally gone. Just like that. Walang kaluluwa ang mga animals. Tao lang ang may kaluluwa. Ang mga puno, ang mga halaman, wala pong kaluluwa yan. Meron silang instinct, God-given instinct, pero yung God sense na tinatawag, wala po sila niyan. Okay? Kaya pag may namatay na aso, huwag natin yung nakausap. Come on, wala nang ang kaluluwa, kakausapin pa. Di ba, napaka-absurd na nga yung pag namatay ang nanay mo, kinakausap mo pa. Lalo pa siguro yung mga pets, nung mamatay, kinakausap pa rin. Wala nang kaluluwa yun eh. Walang kaluluwa. So yan po another advice, pag may nagtanong sa atin, kung may kaluluwa sila, wala. Wala po. So ano nga mo? Sumisigaw ng hustisya yung dugo ni Abel. So makikita po natin dito, nagsasalita po ang dugo. Because blood represents life. Blood represents life. Maging sa Book of Revelations po, yung dugo ng mga taong pinatay dahil sa kanilang pananampalataya sa panahon, kasi po martyrdom na. After po kasi ng rapture, kukunin ng buo yung church, yung mga unang namatay ng mga Kristiyano, mga believers. Pangalawa, yung mga nabubuhay pa, ira-rapture sila. So they are gone on this planet. Pero yung nasa rapture, kasagsagan ng rapture, saka pa lang sila nakakilala sa Panginoon. Through martyrdom sila maliligtas. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, ang sino mang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang pinag-uusapan po nun, panahon na ng Revelation, after na ng rapture. So by martyrdom po, maipapakita ng Kristiyano sa panahon na yun sa Revelation kung siya ay tunay o hindi. Kaya po, dapat po makasama tayo sa rapture. Ngayon, ito po ang hint. Kung alam mo sa puso mong genuinely, tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, then you will be part of the rapture. Come on. Kasi po mayroong ibang paniniwala, kasi nga nawawala ang kaligtasan eh. Pag nagkasala ka, nag-isip ka, nagsinungaling ka sa isip mo pa lang, hindi ka naligtas, nagkasala ka eh. Right? So kailangan na naman magsisi na naman sila, magbo-born again experience na naman, which is never existed, isa lang ang born again experience. Hindi po nawawala ang kaligtasan according sa Biblia. Kasi it doesn't make sense. Kung babasahin po natin ng talagang malalim at sapat ang scripture, walang sinabing nawawala ang kaligtasan. At ang ginagamit po nila, bakit daw nawawala ang kaligtasan? Yung sinabi nga ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas ang siya maliligtas. Hindi kasi nagbabasa maigi. Yung Matthew 24, parte po siya ng kwento sa mismong Book of Revelation sa kasagsagan ng tribulation. After na po ng rapture, yung Matthew 24. Wala na tayo by that time. And yes, totoo. After ng rapture, after nang kunin yung mga ligtas by that time, yung mga maiiwan, through martyrdom nila may papakita ang kanilang tunay na faith sa Panginoon, they really must die. They really must die literally just to show their faith sa Panginoon. Kaya ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. At sabi po doon, yung dugo ng mga martir, sumisigaw ng hustisya mula sa Diyos. It is the same thing from Genesis hanggang Revelation.
Humihiyaw po ng katarunan ng dugo. Kaya po yung murder, malaking kasalanan yan sa Diyos. Pero forgivable sin po yan. Hindi ko sinasabing, yun pala, pag napatay ko pala to, mapapatawad pa rin ako eh. Woo! Yes! No, of course not. Kung talaga nasa yung Holy Spirit, you will not do that. Even the thought, sakalin ko na kaya ito habang nakatalikod, hanggang sa magkikisay siya at mamatay. Even those kind of thoughts, mag-iingat tayo doon. Dapat, hindi kasi yun ang bunga ng merong Holy Spirit na nasa iyo. Alam naman natin ang bunga ng Holy Spirit, di ba? Isa na lang, love. Ano sabi ng Panginoon? Love your enemy. Right? Kaya nung nakapako ang Panginoon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung pinag-uusapan doon. Even though ito na nga, sinasaksak, sinasampal siya, sinasabi ng Panginoon sa kanyang puso, patawarin mo sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Kahit habang kinakatay ka, you're forgiving the person. Hanggang doon po ang love, ang patience na dapat meron isang Kristiyano. So yung pong murder, yes, malaki po yan. Malaking kasalanan yan. But since buhay pa naman yung nag-murder, napapatawad pa siya. Okay? At maraming ganyang kaso. Mga dating mamamatay tao, talagang pusakal. Walang panama si Hitler. Pero isang araw pagdating sa loob, ano nangyari? Tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior. Naging pastor pa sa loob ng prison. Paglabas niya, evangelist. Right? So, any kind of sin can be forgiven as long as buhay pang isang tao. At kaya pa niya magsisi 100% genuinely, then that person will be saved. Yun lang naman yung mga kapatid eh. Yung thin line between life and death po, heaven and hell, yung pong yung pagtanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior. The only thing that can save any soul, kahit napakadumi pa ng kanyang kaluluwa, napakaitim ng kanyang budhi, is the Lord Jesus Christ. Ano sinabi sa aklat ng Zechariah or Isaiah? Kahit pa scarlet, red, napakapula ng iyong kasalanan, it will be whiter than snow. Lilinisin niyo ng ating Panginoon. Okay? But I'm not saying this para yung pala eh. Pwede na pala kasi ligtas na naman ako, pupunta na akong langit eh. Then that kind of thought, pagdudahan mo na. Kasi hindi yun ang bunga ng tunay na ligtas. Yung mag-isip ng ganun of course. So sumisigaw ng hustisya ang dugo ni Abel. At alam na natin nangyari kay Cain. Pinalayas siya ng Panginoon at nagkaroon siya ng the mark of Cain. Napakabuti pa rin ng Panginoon, di ba? Huwag kang mag-alala. Kasi alam ni Cain, pag ako nawala sa poder ng Diyos, I am dead. Even yung ganito kasamang tao, alam niya pag ako umalis sa poder ng Diyos, I am dead. Pero ano sinabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala. Parurusahan ko ang sino mang papatay sa iyo. At nilagyan siya ng marka, the mark of Cain. And we never really know what that is. Pero si Cain po, according sa mga theologians, siya yung pinakaunang hari, human king. Siya rin yung nagpasimula ng tinatawag na city. Kaya nga sabi nga nila, Cain, yung word na city came from the name Cain or Cain. But later on, sige, saka lang natin pag-uusapan, pag-aaralan, mga bagay. And I'm telling you, there are lots of very, very interesting things in the Bible alone. Kaya hindi mo napapansinin lahat ng mga iba pang gusto mong basahin. Next, after nun, ano nangyari? Ang buhay ay nasa dugo. Leviticus 17, ito matagal na ito, panahon na ni Moses. Leviticus 17 verses 10 to 12. Ang sabi po dyan, ang sino mang kumakain o kumain ng dugo, ay kapapuotan ko at ititiwalag ko sa sambayanan. Parang may mga twinkle na mga bombilya, right? Ang sino mang kumain ng dugo ay kapapuotan ko at ititiwalag ko sa sambayanan. Maging Israelita o dayuhan man. 11. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo. At iniutos ko na dapat ihandog yon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Verse 12. Kaya nga, hindi ito dapat kainin ni naman, maging siya'y Israelita or dayuhan man. Paano yan, Kuya Eric? Dinuguan ang pagkain ngayon, wala nang iba. Kanin na lang, saka dinuguan. Paano yan? May kape naman, di ba? Kumakain ba kayo ng kanin na may kape? Yes, ako kumakain ako nun. Kaya kong sumadsad, mga kapatid. Wala akong problema sa pagsadsad. No, hindi po ako maarting tao. I can live
Kasi hanggang sa pagsadsad, kaya ko po yun. Kumakain po ako ng kanin na merong kape. Paano kung walang kape? E di asin. Paano kung walang asin? E di kanin na lang talaga. Di ba? Kanin na lang talaga. Okay, at least may pagkain pa rin. Kahit paano. Pero dito po sinabi dyan, talagang hindi raw kakain ng dugo. So paano yun? Ilang beses na tayong kumain ng dugo dito. Right? Paborito nga natin, dinuguan eh. So ano yung ibig sabihin dito? Ang sinasabi ba dito, bawal as in talagang kumain ng dugo? Okay, ito pong Leviticus 17. Kung babasahin po natin yung surrounding verses, yung buong chapter ng Leviticus chapter 17, meron po kasi siyang konteksto. Doon po mahalaga, yung binabasa, hindi lang yung verse. Basahin mo yung buong chapter. Ang pinag-uusapan po doon, yung sacrifices to idols. Tinuturuan ng Diyos, pinagbabawalan ng Diyos yung mga Israelita by that time, yung pag-aalay ng mga handog, saan? Sa mga Diyos-Diyosan. And you know what specifically, yung Diyos-Diyosan binabanggit dito sa chapter 17 ng Leviticus, ano po siya yung demonyo na anyong kambing. Baphomet, right? At hanggang ngayon po, merong sumasamba dyan. May naniniwala dyan, yung mga satanista. Baphomet po tawag doon, yung mga stars na gano'n, baliktad na stars, kasi sinisimbolize din yung dalawang sungay ng kambing, yung tenga, at yung goatee. Kaya nga ang Kristiyano, hindi nag-goatee eh. Hindi naman, of course, napakababaw na reason yun. Pero me myself, I never do that. Ba't ako mag-goatee? Una, ibang relihiyon. Pag nakakita ng goatee, isang specific religion lang naman ang gumagawa nun, right? Why? Bakit ko gagawin? Kung gusto kong gumaya, magmukhang Kristiyano, just like this. No? Just like this. Anyway, bumalik pa tayo sa ating main topic. Yung po kasi pinag-uusapan, paano dapat maghandog? Ito po nga po sa mga taong to, Israelita man o yung mga dayuhan, nagkasala na naman sila kay Yahweh. At they're doing these things, especially mga pagans around them. Sabi ng Panginoon, huwag niyong gagayahin ginagawa nila. Alam niyo kung ano yung ginagawa nila na ginagawa rin ngayon? I think napanood niyo rin sa movie yan. At may mga books, may mga documentaries. Yung po kasi mga sumasamba sa mga demonyo, katulad ni Baphomet, yung demonyong mukhang kambing, they are really drinking the blood of the animals. I don't know kung na-encounter niyo yun. But yun po yung mga kulto. Ang mga kulto po, especially mga extreme na mga kulto, parte ng occult, kulto na, parte pa ng occult, satanista pa, they are doing these things. Papatay ng animal, iniinom yung dugo. They're drinking and eating the blood. Yun po yung konteksto ng chapter 17. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong gagayahin ginagawa nila. Kaya po meron silang, ang mga Hudyo po, katulad ng mga tao sa bansang ito, relihiyon ng mga tao sa bansang, may tama silang pagpatay ng animals na pang-sacrifice kasi nila sa kanilang mga Diyos. Hindi po yung tipong pumatay ka ng animal kasi hindi ka naman magsasacrifice eh, kakain ka nga. Ang setting po dito, pagpatay ng hayop at pagkain, pag-inom ng dugo nila, at ang setting, you are sacrificing those animals to God. Ginagawa pa ba natin hanggang ngayon yung mula ng panahon ng Matthew? Hindi na, right? Hindi na. Nung dumating si Jesus Christ, pinatigil na nga yan eh. Sabi ng Panginoon, hindi na, mamaya pag-usapan natin na hiwalay. So yun po ang setting. Pagpatay ng hayop, at yung dugo ng hayop, iniinom. Dahil gawain yan ng mga sumasamba sa demonyo. At ang setting, sacrifice kasi. Animal sacrifice. Sabi ng Panginoon, if you will offer something for me, hindi ako si Baphomet, huwag niyong iinumin yung dugo. Kaya di ba dito meron ditong halal food? Yun po kasi yung way nila ng pagpatay ng animal, tapos pinapatapon mo nila lahat ng dugo. Yun yung halal na mga pagkain. Pwede lang kainin. Sa mga Hudyo naman tawag po din mga kosher. Kosher foods. Ganun din yung way ng pagpatay sa animals as per the Old Testament. Yung mga M naman as per their Quran. Nagaya-gaya lang naman sa Old Testament. Yun po yun. So, yes, we can. Kasi ang setting naman, pag tayo kumain ng dinuguan dyan, hindi naman tayo nagsasacrifice ng hayop eh. Sinacrifice ba natin yung pinagkunan natin ng dugo sa Diyos? Of course not. Number one, wala ng animal or blood sacrifices sa mga Kristiyano. Wala na. Ibang relihiyon po meron pa. Tayo wala na. So if we are eating, we are just eating. Walang ibang rason kundi maglagay lang tayo ng pagkain sa loob ng bibig natin at dumiretso sa tiyan. That's it. So yes, we can. Yan po yung hindi maintindihan ng mga iglesia ni Kristo. Hindi maintindihan maging ng mga Jehovah's Witnesses. Anyway, hindi ko sila magsisisi kasi they are from different stock. They are not Christians at all. They are something else.
Pag may nagtanong nga po pala ang mga iglesia, bakit Christians? No, they're not, come on. Iglesia nga ang tawag nila sa sarili nila eh. They're not. Same Bible ang hawak, pero tingnan nyo paano ginagamit yung same Bible na hawak nila. At paano natin ginagamit yung same Bible na hawak natin. Nasa kapamaraanan. At hindi lamang yun again, hindi kasi iniintindi maigi. Alam mo mga kapatid, pag binabasa po natin ng Biblia, iniintindi siya maigi. Binabasa maigi, katulad nga po ng sulat. Pag sumulat sa yung girlfriend mo o ang boyfriend mo, hindi mo naman babasahin yung isang part lang dun eh. Right? Ano gagawin mo mula sa simula? Diba? Hello babes. Mula simula, ganun na yun. Right? Hanggang sa matapos. XXOO. Talagang babasahin mo ng buo, right? Hindi isang parte lang. Mamimiskot mo talaga yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, yung asawa mo kapag isang parte lang maliit doon ang babasahin. Ang Bible po ganun din. Sulat siya ng Diyos. Hindi mo lang babasahin yung isang maikling part ng mahabang sulat niya. Buong sulat binabasa. Madali ba pang maintindihan yung sinasabi ko? Of course, tinuruan tayo ng high school niyan. Nung elementary pa lang how to compose letters. And paparin naman magbasa ng mga letters. Dapat ganun kasing ginagawa nila, kaso hindi. Okay? Kaya ganyan ang kanilang mga ginagawa at kanilang mga paniniwala. So yun po ang kwento. Pag mayroong nagsabi, pwede man kumain ng dugo, of course, yes. Of course, yes. Hindi naman tayo mga bloodthirsty dito, di ba? Hindi. Paminsan-minsan nga lang natin ginagawa, parang papaitan lang eh. Di ba? Kasi hindi naman talaga siya everyday staple ng mga Pilipino. Paminsan-minsan lang yan. Especially pag may puto siyempre. Dapat talaga may dinuguan. Right? Kasi they come together. They come together. Naalala ko tuloy. So yun po, ang buhay ay nasa dugo. Pag dumanak ng marami yan, yung taong kilalalagyan dati ng dugo, that person will die. So yun po yun. Yun po yun. Sinisimbolize ng dugo itself. So, bakit? Bakit ganun na lamang ang tingin? Ang klase ng treatment dapat meron sa dugo when it comes to our faith or religion. Faith sa ating Panginoon, paniniwala. Of course, ang dugo ang naglilinis. Yun po kasi yung sinisimbolize ng blood. Naglilinis kasi siya. Kasi yun ang inuutos sa Old Testament eh. Sabi ni Yahweh, pag nagkasala, papatay ng hayop, susunugin, at magiging mabangong samuyo yun sa ating Panginoon, and we will be forgiven sa ating mga sins, right? Yun ang ginagawa ng araw, at ginagawa nila ngayon dito, yearly, sa bansang ito. Ayon sa kautusan, sa Old Testament, sabi ng writer ng New Testament, Hebrew guy, sabi niya, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. When it comes to sin, when it comes to sin. At walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. And that's because of the Old Testament. And alam natin again, yung pong Old Testament is just a foreshadow nung tunay, which is the New Testament. Kaya nga po, pagpasok pa lamang ni Jesus Christ sa eksena, sa Matthew, na masimula siyang maghayag, makikita natin doon talagang tuwirang sinasabi ng Panginoon na hindi na sapat. Hindi na dapat ituloy yung pag-aalay. Alam niyo po ba yung mga pagans by that time, yung mga Greeks, yung mga Romans, weird na weird sila sa bagay na kasi hindi nila pinapractice yun. Even though nagsusunog sila ng mga baby sa apoy, pero yung it seems, yung pagkakatay, saka yung sa dugo-dugo, ano sila doon for them, this is gross. No, napaka-barbaric, yun ang tingin ng mga Romans. Kaya nga po, pag pumupunta sila sa mga lugar na yan, like Israel by that time, kasi nag-o-offer pa sila ng mga ganyang sacrifices. Anong-ano sila? Ang baba-baba ng tingin nila. For them, hindi sila ang pagan yung Israel. Yun ang tingin nila. Ganun lang naman yan eh. Kung sino yung tumitingin, right? Sabi niya saan tama, sabi ng isa siya ang tama. Depende sa tumitingin kasi yun eh. Kaya nga meron tayong scripture, meron tayong backer. Bakit natin sasabing Christianity is the right belief? Kasi meron tayong scripture. Sila kasi wala naman eh. Oral lang kanilang tradition. Oral. Wala silang librong isinulat. Walang bakit, kumbaga. Naging tradition na lang nila ang mga bagay na yon. So itong sinabi sa Bible. Ang dugo ang naglilinis sa kasalanan. And this time around, ang ironic, kasalanan ng tao. Why? Yung kasing inutos ni Yahweh ng Old Testament. But then again, nung dumating ang ating Panginoon, it's a totally different story. So pag-usapan po natin, yung dugo ng ating Panginoon. Higit ang dugo ni Kristo. Hebrews 9:13 and 14.
Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, verse 14, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, the Holy Spirit, inialay niya sa Ama, sa Diyos, ang kanyang sarili. Ang Trinity, binanggit dito mga kapatid. Okay? Sa salvation po, it is the Godhead or the Holy Trinity lamang ang kumikilos for salvation. Wala tayong parte. Pagdating sa cleansing, it is God alone. Pagdating sa salvation, it is God alone. Kung tayo maliligtas or hindi. So, dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, and of course, mahalagang inialay yung pabalik sa Ama or sa Diyos. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili, sa Ama, ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Last time pinag-usapan natin yung living God. Hindi lamang basta po ang pagsisilbi sa buhay na Diyos. Kailangan mag-go through sa dugo ng ating Panginoon. Lahat po ng hindi nawisikan ng dugo ni Kristo, they are not worthy to serve the one and only living God. Kaya nga po, di ba, sa aklat ng 1 John, ang sabi po doon, yung mga nakikristo, di ba, ano na sila eh? They are saved. Yung mga hindi, yung mga wala kay Kristo, hindi nila nakikilala ang Ama. So, hindi pwede kasing naniniwala kay Jehovah, yung tawag ng mga Jehovah's Witnesses, kay Jehovah, yung Father, tapos hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, hindi mag-work yun. Hindi mangyayari yun. Ano pa? Hindi pwedeng naniniwala ka nga sa Father, naniniwala ka sa Son. Ang Holy Spirit para sa'yo, force lang, energy. Hindi rin mag-work yun at ganyan ang Jehovah's Witnesses, ganyan ang Iglesia ni Cristo. Nakakaawa rin, ano, kung tutuusin? Nakakaawa. Napaka-religyoso. Wala namang nararating yung ginagawa nila. Ano pa? Meron namang naniniwala sa Ama. Okay. Naniniwala sa Anak. Right. Naniniwala sa Holy Spirit. Wow. Pero may iba pang pinaniniwalaan. Wala ring mararating ang kanilang pagiging religyoso. Ano ibig sabihin? Dapat, according sa Biblia, we must pray in the Father, pray in the Lord Jesus Christ, the Son, pray in the Holy Spirit. Hanggang dun lang yun. If you are praying to a person, you are praying sa isang namatay na tao, walang saysay lahat yung ginawa mo nung una. Kaya ang uulitin ko, ang tunay pong Kristiyano, according sa Scripture, hindi tayo nagpe-pray sa mga namatay. Hindi nga dapat nakikipag-usap sa mga patay na kasi wala na sila. Totally zero, wala. So yung mga sumasamba, nagpe-pray sa mga mababait na taong nabubuhay noon, namatay, ngayon naging santo. Binara nun lahat. Naging null and void yung kanilang ginagawa for the Father, the Son, and the Holy Spirit. Null and void. They don't have the pure religion or the pure word and the truth from the Scripture. Kaya nga po mag-iingat tayo mga kapatid. Mamaya ang tagal na natin Kristiyano, may anting-anting ka pa pala. Kasi I'm telling you, walang saysay ang ginagawa mo. Kung meron ka pang iniingatang ganyan, naturigan kang Kristiyano, meron ka pang ganyan? Naturigan kang Kristiyano, meron ka pang, kapag dala ko ito, ano to eh? Swerte. Lucky charm to eh. Hindi, it will not work. Walang saysay yung ginagawa natin kapag hinahaluan natin ng iba. Ang sabi sa Biblia, it must be pure, washed by the blood of the Lord. Nasa ganun, ano raw yung ating puso't isipan? Whiter than snow. Mas maputi pa kaysa niebe. Kahit meron pang microscopic spot, because of those things na ginagawa natin, hindi na yung malinis sa harap ng Panginoon. Blemish na pong tawag doon. Nakita ninyo dito, ano raw yung mga animals na ina-offer? Yung mga perfect po ng mga animals. Mga blameless na klase ng mga animals. Hindi po sila, alam naman natin yung kwento, di ba? Ayaw ng Panginoon na kapag nag-alay sa Kanya, pilantod? Kaya mo pala inaalay sa akin yan, pilantod naman pala yan eh. Yung tupa. Look at that. Saka mag-aalay ka ba sa Diyos ng something na hindi perfect? Anything na inialay natin sa Diyos, kanta man yan, pagtuturo man yan, if it's not that clean, whiter than snow, hindi yun magiging acceptable to our God. Yes, it must be washed by the blood of the Lord. Ginawa sang-ayon sa kanyang mga sinabi. Walang labis, walang kulang. Yun lang naman pagkakaiba. Ang tunay na faith na magliligtas,
yung Christ alone. Yung Christ plus, hindi po yan tunay na faith. Ulitin ko po, Christ alone lang ang tunay na saving faith. Yung mga Christ plus, hindi po totoo yun. Nagsasayang lang sila ng pera, ng pagod, ng pagluhod. Kahit nananalangin sila day in and day out, umaga or gabi, walang saysay yung ginagawa nila. Hindi yun kailanman nakakarating sa paanan ng ating Panginoon. Because when it comes to these things, sa mga sacrifices, God wants the perfect sacrifice. At yung nga po yung ginawa ng dugo ng ating Panginoon. And this time around, ang pag-uusapan natin, yung mismong pagliligtas mula sa kasalanan. Nung una po, katulad sa binanggit natin sa Old Testament, which is Diyos din naman na nagturo bilang foreshadow na mangyayari sa gagawin ng Panginoon. Okay lang sa Diyos kung nag-o-offer tayo ng animals. Kasi yun ang ginawa niya, pantakip kay Adam kay Eve, di ba? Doon ang galing yung mga sacrifices. That an animal must die to cover the sins of the people by that time. And that is a bloody salvation or forgiveness, mga kapatid, especially nung araw, is a bloody business. Nung araw po, salvation or pagpapatawad is a bloody business. There must be blood na dumadanak. Pero sa New Testament po, hindi po. Kasi nga raw po, yung dugo ng Panginoon higit pa sa dugo ng hayop. Imagine that, mga kapatid. Tayo-tao, right? We are created in the likeness of God Himself. Nilikha tayo sa image ng Diyos. Tapos, dugo ng hayop ang ipanglilinis sa dugo natin. Yes, pinayagan niyo nung araw ay sa symbolic thing na nakabase sa mangyayari sa susunod na panahon, sa panahon ng Panginoon. Pero ngayon po hindi. Tapos na yung mga symbols. Yung kaganapan dumating nga, and that is the Lord Jesus Christ. Kung paano hindi nagme-make sense na yung dugo ng hayop pa ang lilinis sa dugo ng tao, ganun din. Kung tutusin, dapat nga yung dugo ng tao mas malinis sa dugo ng hayop. Kaya yung dugo ng tao dapat pinanlilinis sa dugo ng hayop, right? Pero hindi eh. Hanggang ngayon yung ginagawa na sa bansang ito, yearly ganun. So purihin ang mga tupa. Mas malinis pa yung dugo ng mga tupa kaysa dugo nila. Simply because wala naman sila si Jesus Christ sa kanilang mga buhay eh. They are living in the past. They are living in the shadows. Yung tunay na liwanag, ayaw lang tanggapin, and that is the Lord Jesus Christ. That's why they're doing that again and again, year after year. Pero tayo mga Kristiyano, hindi. Nung tayo ba maging born again, nakaranas kayo minsan sa ibang church na dinaluhan ninyo na, o kapatid, bilang pagtanggap sa Panginoon, bilang patunay, upang ikaw mapatawag, magdala ka dito ng kambing. Wala, di ba? Buti naman, yung iba kasi, siyempre, magpapadaling pakakainin pala eh. Maraming salamat. Okay, maraming salamat sa kambing. Pero hindi po. Yun ang ginawa ng ating Panginoon dahil ang dugo ng Panginoon ay higit pa sa dugo ng mga animals. Hindi lamang sa uri ng dugo, of course, kundi yung nararating ng epekto ng dugo ng ating Panginoon. The blood of the Lord transcends time and space. Namamatay ang Panginoon nang ibuhos niya ang kanyang dugo. Hindi lamang yung ngayon ang hindi lamang yung nagkaroon ng epekto sa mga tao ngayon, even backwards sa Old Testament. Ngayon, sinabi sa Hebrews chapter 9 verse 12. Dapat ba yearly tayong pumapatay ng animals para malinis ang ating dugo? Kasi it doesn't make sense na nga eh. Mas malinis dapat tayo kaysa dugo ng animals. So, Hebrews 9 and 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at yo'y sapat na. Once lamang ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. And you know what? Kung babasahin po ninyo yung buong aklat ng Hebrews, napakaganda po yan. Ang haba dyan ng pinag-usapan, yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. Yung pong ginawang sacrifice ng Panginoon, yung pagbubuhos niya ng dugo, once lamang po yun in eternity. Yung pong crucifixion, kung saan dumanak ang dugo ng Panginoon, kung saan nalinis tayo sa ating mga kasalanan, that is only once in eternity. Hindi na po yun dapat inuulit-ulit. Yun ngayon na nangyari sa Pilipinas, yung sikat na Pampanga, kapag mahal na araw. Nakakarating hanggang CNN, hanggang Oprah, nakakarating ginagawa ng mga Kapampangan na nagpapapako pa sila sa krus. Hinahampas-hampas pa yung likod para dumugo or what. You know what? Those things are foolishness. Sa tuwing ginagawa yan ng mga, hindi lamang Kapampangan, kasi marami namang gumagawa rin yun, kahit sa Manila eh. Right? Hindi lang sila. Kundi lahat ng gumagawa ng ganun, sinasaktan ng sarili, hinahampas ang likod, nagpapapako pa para lang maipakita yung kanyang faith or pagsisisi sa Panginoon. Actually, they are mocking God.
Sa tuwing ginagawa nila yan, parang nilang pinagsasampal ang Panginoon. Ayaw ng Diyos doon. Para mo nang sinabi kay Jesus Christ, Lord, your sacrifice is not enough. Lord, yung dugo mo, not enough. So I have to do it myself. Walang sinabi ang Panginoon habang sinakapako, Pedro, Pablo, meron ng pauling, ano po yan, Panginoon? Ano po yan? Do this in remembrance of me. Meron bang sinabing ganun ng Panginoon? Wala. Hindi po inutos na in order na maalala natin si Kristo, yung kanilang ginawa, nagpapapako rin sa krus. Wala. Wala. Sa iba po na nakuha yan. Kaya nino, yung napag-usapan natin last time, yung buhay na Diyos, sa mga propeta ni Baal, na para lamang daw makuha nilang atensyon ng kanilang Diyos na hindi nag-e-exist. Si Baal, di ba, sinusugatan lang kanilang mga sarili. Right? Buong maghapon, ang sinabi doon, walang sumasagot. Kasi hindi nag-e-exist yung Diyos na sinasamba nila. Maging yung Diyos na sinasamba sa bansang ito, He doesn't exist at all. It is only a figment of their imagination. Para silang mga schizophrenic. Mga relihiyosong schizophrenic. Sumasamba sa Diyos na hindi naman nag-e-exist. Sumusunod sa Diyos na hindi naman nag-e-exist. So, sabi nga natin sa pinag-aralan natin last time, yung mga Diyos-Diyosang hindi nag-exist, walang magagawang mabuti, walang magagawang masama. Simply because they do not exist at all. There is only one God. And that is Yahweh. All other gods, they do not exist. Those people, yung mga sumusunod sa Diyos na hindi nag-exist, they are alone. Walang magbabackup sa kanila. Unlike the God of Christianity, the God of Israel, tignan nyo mangyayari later on. I believe in my heart. Ipapakita ng Panginoon ang lakas ng kanyang mga kamay laban sa mga kaaway ng Israel. Hintayin niyo yung mga kapatid. Ngayon naghahandang Hezbollah, all-out war against Israel. They are doing this for their own. Wala silang backup ng Diyos nila because their God doesn't exist at all. Nananangan lamang sila sa violence, sa armas, sa terrorism. Besides that, nothing else. They will be destroyed by the only one God na nag-exist. And that is Yahweh. And that is, of course, ang Diyos na katawang tao in the person of our Lord Jesus Christ Himself. Yun nagbuhos ng kanyang dugo para sa lahat, sa ikaliligtas ng lahat na sa kanya ay tatanggap. So minsanan lamang ang ginawa ng ating Panginoon. Panghuli po, tingnan po natin yung New Testament. Ang bagong tipan ay pinagtibay ng dugo ni Jesus Christ. Ito po gagawin natin next Friday. Basahin po natin yung unang mga taga-Korinto, 11:25. Matapos maghapunan, ito na yung tinatawag nating Lord's Supper. Dinner po yon, normal dinner. Napaka-normal na dinner. Laging lang ginagawa everyday. Everyday nagdi-dinner itong mga ito. But that night is a different dinner or supper. Because that will be the last night na buhay ang Panginoon. O magagawa ng Panginoon ang bagay na ito. So matapos maghapunan, tapos na silang kumain. Ang setting po ganito. E di, binrek ng Panginoon yung bread. Ang ibig sabihin po ng breaking of the bread, simula na tayong kumain. No? Okay, start na tayo sa pagkain. Sausaw, kain. So, pero nang gawin ng Panginoon yun, meron ng deeper meaning, right? Itong aking katawan. Diba? Inaalay ko para sa inyo at kinakanta natin yun. It's in every first Friday. So yun. Ngayon, after na ng kumain, hindi po yung magkasunod. Ang original po sa Biblia, hindi yung magkasunod. Kain muna. Break the bread, kain. Then after maghapunan, sabi dito, dumampot din siya ng kopa, which is merong lamang table wine. Dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ano? Ang bagong tipan ng Diyos, the New Covenant, the New Testament, na pinagtibay ng alin ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. That is, kaya po tinawag na New Testament ang New Testament because of the blood of the Lord, the New Covenant. New Testament, New Covenant, bagong tipan, iisa po yan. Pinagtibay yan ng dugo mismo ng ating Panginoon. Walang saysay ang New Testament, ang 66 books of the New Testament, kung ang Panginoon hindi napatay, hindi nagbuhos ng kanyang dugo para sa atin. Pero pinagtibay ng kanyang dugo.
Ang lahat ng sinasabi sa buong Testament, pinagtibay ng dugo ng ating Panginoon. Na lahat ng mga sinabi sa Old Testament, yung mismong dugo ng Panginoon ang nagsilbing parang stamp. Naging seal of approval. Seal na ito'y nanggaling talaga sa langit ang mga salitang ito. Kaya po, hindi dapat pinapasinungalingan ang anything na laman ng New Testament. Of course, maging ang Old Testament. Because it's sealed by the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, merong miracle. Sabi nila, bakit ganun? Marami kasi naninira sa Biblia, right? Na ang Biblia daw, ang daming error, pasalin na ganyan, may mga error na wala na yung tunay na essence. That will never happen. You know why? Because the scripture is sealed by the blood of our Lord. Sa unang testament, ang unang covenant, God with Abraham. And that is by physical circumcision. Okay, yung kasi yung gagawin, yun ang foreshadow na mangyayari pa sa future. And this time around, it will be the circumcision of the heart. Yung pagtatanggal ng dumi sa puso ng mga tao. Through what? Through the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, kapag tayo tumatanggap ng Lord's Supper, be serious about it. Seryosong bagay po ang pagtanggap ng tinapay, ang pag-inom sa saro. Because sabi ng Panginoon, because you are doing that in remembrance of me. So wag mong gawing laro-laro lang, anak. Kasi kaya mo nga ginagawa in remembrance of me. Tapos hindi ka seryoso. Pwede ba tayong maging joker lang sa harap ng Panginoon? Maging clown? Never. Kaya nga po, seryosong bagay ang pagtanggap sa first Friday ng buwan sa Lord's Supper. Because we are doing that totally in remembrance of our Lord Jesus Christ and what He did for us. And of course, kaakibat nun yung salvation. Paglilinis ng kanyang dugo sa ating mga kasalanan, and ultimately, pagliligtas sa atin, and again, ultimately, pagpanik natin at pagpasok sa kaharian ng langit. Only the blood of the Lord Jesus Christ is sufficient enough to cover, to clean all sins ng lahat ng tao. Ngayon, pag-usapan natin yung kaiba ng sufficiency sa efficiency. Yung pong dugo ng Panginoon, sufficient enough siya para sa kasalanan ng buong mundo. At nabasa natin sa John 3:16 yan. For God so loved the world. Ang Panginoon, nang siya'y mamatay, ialay niya ang kanyang buhay. That is for the world. Hindi sa amin sa Israel lang, sa mga Christians lang, sa mga apostles lang. Lahat, the world. So yung dugo po ng Panginoon, sufficient enough sa kaligtasan, sa ikalilinis ng mga tao mula noong araw hanggang sa future. Sufficient enough. Pero mga kapatid, yung efficiency, yung epekto nun para lamang saan? Sa mga tatanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Ganun po naging ka-fair ang ating Panginoon. Siya po yung nakapako, habang ang Kanyang dugo ay umaagos mula sa Kanyang katawan hanggang lupa. That blood is sufficient enough na maging yung mga tao sa bansing ito, yung kanyang mga reliyon, maging yung mga Hindu, mga Buddhist, the blood of the Lord is sufficient enough to cover all of their sins. Pero, ang efficiency nun, ang epekto nun, mangyayari lamang kapag tumanggap sila sa ating Lord Jesus Christ bilang tanging tagapagligtas. So yun po ang kalagahan ng kwento ng dugo. Hindi lamang basta dugo, kundi ang dugo ng ating Panginoon. Kung makikita ninyo, mula Genesis hanggang makarating tayo hanggang Revelation, sakop po yan ng issue ng dugo ng ating Panginoon. The whole scripture is covered by the blood of the Lamb, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya nga po may mga parte ng scripture, mga Bible kayo makikita, red letter Bible. Na kapag salita ng Panginoon ang naroon, kulay pula yun. Pag Jesus Christ ang nagsasalita, pula yun. No? May mga Bible na ganun po, yung mga printed, kulay pula. I think maging sa mga apps, meron din. Yun po yung mga red letter Bible. Basta salita ng Panginoon, it is marked by red ink. Symbolizes the blood of the Lord, the Lamb of the Lord Jesus Christ, na kumukover sa buong aklat, sa buong Old Testament hanggang New Testament, or sa Bible itself. So it's very, very important for us na maintindihan, malaman po ang patungkol sa dugo ng Panginoon because of His power to save a soul from going to hell, to save a soul so that soul will go to heaven. So there's no other blood but the blood of our Lord Jesus Christ.